Kayo ba ay nawalan ng trabaho? May programa ang Social Security System o SSS para sa mga miyembro nitong involuntary o sapilitang inalis sa pinapasukang kumpanya. Alamin natin ang Unemployment Benefit Program ng SSS pati na ang pinakabagong online transactions nila. Makakasama natin sa ating serbisyo ngayon si SSS spokesperson Marisa Mapalo. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Attorney Mapalo. Hi, mabuting araw, Miss Ruth, at mabuting araw sa lahat ng taga-subaybay ng inyong programa. Attorney, unahin muna natin itong inyong Unemployment Benefit Program. Kasi syempre marami ang hindi nakakaalam na meron pala nito. Alam natin yung mga may trabaho, no? Yung nakakakuha ng SSS benefits. Pero ano po ba ito? Yes, we already have yung unemployment benefit. It actually started nung nagkaroon po tayo ng amendment ng ating batas, yung Social Security Act of 2018. Effective ho ito noong March 5, 2019. So kapag ho meron pong mga involuntarily separated from their employment, pwede po sila mag-file sa SFS ng itong benefit na ito. Attorney, ano po ba yan? When you say involuntary na natanggal sa kumpanya, ano-anong ibig sabihin yan? Kailangan ho yung rason ng pagkawalan ng kanilang trabaho ay hindi ho nila kasalanan. Kailangan ho, ito ho ay involuntary, meaning ho, meron ho mga authorized causes or just causes na nakasaad ho ito sa labor code. Kapag ho, ito ho yung mga causes ng kanilang separation from employment, gaya ho nung meron ho mga redundancy, inalis ho siya sa trabaho due to redundancy, yun ho, pwede ho tayo mag-file sa atin sa SSS ng unemployment. At meron din ho yung mga ibang conditions din ho, katulad ng mga kumpanya na may financial losses. These employees na nawalan ng trabaho din ho due to those causes, pwede rin ho mag-file ng unemployment benefits sa amin. Okay. Tapos yung ano ang makukuha and then paano pa yung ibang benefits? For unemployment benefit ho kasi, ang maximum na pwede ho nila makuha ho sa amin ay 2 times ho ng kanilang 50% of their monthly salary credit. So depende ho talaga yan sa kanilang contribution sa SSS. Like for example, ang maximum ho na ngayon na monthly salary contribution ho natin ay nasa 20,000. So 50% of that is 20,000. So ang pwede ho nila makuha for 2 months ho. Kapag 2 months ho yung involuntary separation ho nila from their employer, ito ho yung makukuha nila. So that's 20,000 pa rin ho. Maximum daw yun, bale, no, attorney? Tapos dalawang... Yes, so yun na yun, one-time payout lang siya. That's correct. Kailangan ho, hindi ho sila nakapag-file na ho ng the same benefit within the last 3 years. So meron po tayong ban, hindi ho pwedeng paulit-ulit po tayo magpa-file. Kailangan ho within the last 3 years, wala ho tayong naipa-file na unemployment benefit. Tapos noon, pero kasi sinabi nyo nga 2 months no, na matatanggap yan. Paano kung within, may certain period ba yan? Halimbawa, unemployed siya for 1 month lang naman or matatanggap pa rin ba niya? Kunyari, natanggap na siya ulit sa ibang kumpanya? Yes, that's correct. Kunyari, 1 month lang po yung involuntary separation niya from his or her employer. Pwede naman po siya makakuha corresponding to the day po na involuntary separated siya. So hindi naman necessary maximize yung 2 months na involuntary separation ng ating mga employees. And this is only open po ba for yung regular employees or paano yung mga voluntary employees na or self-employed? Yes, that's correct, Ms. Ruth. Kailangan ho employed members po tayo. Kailangan ho may trabaho po tayo at meron ho tayong mga employer. At ang rason ho ng pagiging involuntary separated ho natin ay yung mga reasons na nabanggit ko ho kanina, authorized causes, just causes na under ho ng labor code. Okay, and then if magfa-file po sila for this one, ano pong proseso? Yes, for filing kasi, meron ho kasi kaming in-issue before nung pandemic, sinuspend ho namin yung deadline for filing ng ating unemployment benefit. Binigyan ho natin sila ng pagkakataon para makapag-file pa ho kahit na ho more than 1 year na ho. Kasi 1 year ho yung prescriptive period ng pagpa-file ng unemployment. So now ho, i-lift na ho namin yung suspension na yon. Kailangan na ho, kapag ho nawalan na ho na tayo ng trabaho, magmula ho no October 19, which is the effectivity of the guideline, kailangan ho within 1 year, kailangan ma-file na ho nila. Wala na ho yung dati ho natin na guidelines dahil ho nung pandemic,
yung deadline ho natin ay suspended ho. Mm-mm. So ano nga yung sinabi niya na po dapat within 1 year after ka nawalan ng trabaho, magfa-file ka na ng unemployment. And then what do you need to prove no na just cause or ano po yung mga requirements niyo para dito? Yung mga requirement ho, well, it's filed via online. Kailangan ho may my.sss na ho yung ating employee, I mean. Kailangan ho i-access ho nila yung kanilang mga my.sss account. I-file ho nila online yon at meron ho doon choices na kung saan ho yung preferred nila na department. Meron na ho kasi kaming partnership with the Department of Labor na kung saan sila ho, pupunta ho sila doon, i-present ho nila sa DOLE yung certification ho nila ng involuntary separation and the DOLE should certify or verify yung authenticity ho ng certificate na yon. Once Okay. na na-certify ho or verify ng DOLE yung involuntary separation, that's the only time ho na mag-grant ho namin itong unemployment benefit na ito. Sige po. Patuloy natin pag-usapan ng iba't ibang issues sa SSS kasama ang kanilang spokesperson na si Marisa Mapalo sa pagbabalik ng newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Balikan natin ang ating serbisyo ngayon. Pinag-uusapan natin ang iba't ibang programa ng SSS. Kasama pa rin si SSS spokesperson Marisa Mapalo. After natin pong pag-usapan itong inyong unemployment benefits, dumako naman tayo doon sa inyong bagong online filing options. Ano-ano po ba yung mga bagong services online, attorney? Can What- be filed through online. Attorney, wala sorry. pong audio. Okay. I'm sorry. Yes, Ms. Ruth, all transactions, all benefits na ho, napafile na ho yan online via their my.sss. Lahat ho ng 7 benefits na ho, pwede na ho yan i-file sa kanilang mga my.sss accounts. So it's very important to have yung registration na ho sa ating my.sss at at the same time ho, kailangan na rin ho nilang magkaroon ng enrolled bank account sa kanilang my.sss kasi ho dito na ho nakakredit yung kanilang mga benepisyo at pati na rin ho yung mga loan. Kunwari, yung example ng mga iba, halimbawa kasi yung iba gusto nila itong sickness, halimbawa, sickness notification or sickness benefit kasi nga naman, pag may sakit ka, mas gusto mo na i-online na lang ito. Halimbawa pag ganyan, ma'am, sample, paano po ang gagawin? Yes, for sickness benefit in particular, mabuti nga na-mention mo yung sickness benefit kasi ho, yung deadline ho ng filing na rin ho ng sickness din, resume na rin ho namin. Kasi rin ho, the same reason, before dahil sa pandemic, limited at restricted ho yung ating mobility, kaya ho, nakasuspend ho yung mga deadlines. But starting October 19 ho, nag-issue na ho kami ng bagong guidelines na kailangan ho yung deadline na ho, yung mga 5 days, meron din ho kami yung mga 1 year from date of hospital discharge. Kailangan ho i-follow na ho ng ating mga members ang pagpa-file via online din ho, via their my.sss accounts. Okay. So ano ba ang dapat tandaan? Halimbawa, paano ba itong mga sickness benefits? Sino po yung pwedeng makakuha nito? At ano yung dapat gawin? May binanggit kayo kanina, halimbawa, hospital reimbursement. Yes, kasi meron po tayong tinatawag na home confinement at saka yung hospital confinement po. Basta ho nagkasakit po tayo, kahit po nasa bahay po tayo, or isolated po tayo dahil po sa naging sakit po natin, we can always file po for a sickness benefit with SSS. Hindi lang po siya limitado sa hospital confinement. So just file ho your benefit with SSS. And then kapag ho employed po tayo, iba po yung proseso ho natin. Kapag employed member ho tayo, kailangan ho ang pag-notify ho ng sickness ho natin ay via your employer. So meron ho kayong 5 days from start of your sickness or your confinement ho to inform your employer na may sakit ho tayo. Pero for the hospital confinement ho, hindi ho necessary yung notification na ito. And then once na na-notify ho ang ating mga employers, sila ho yung mag-notify naman ho sa SSS. So iba ho kapag ho individual members, like the voluntary members, self-employed, OFWs, directly na ho yung filing nila. Ito ho yung tinatawag naming sickness benefit application na ho. Pwede po ba yang halimbawa for employed, pwede bang i-advance ng mga ng mga employers po yan? Yes, Ms. Ruth, it's actually required. Kailangan ho talaga yan. It's a responsibility na nakalakta kasaad ho yan sa batas na ang employer ho may responsibilidad ho sila
nai-advance ho ang mga sickness benefit, pati nga ho yung maternity benefit. Okay. Once na nag-notify ho ang employer sa amin, we will give ho yung ilang days ang i-grant ho namin at dapat ho binabayaran na ho nila yung mga employees nila yung mga number of days na nag-grant po ng SSS. And then they will file for a reimbursement after na ho nilang nai-advance yan sa kanilang mga empleyado. Yung isa pa po, attorney, kasi binanggit nyo kanina OFW eh. Paano po yun pag sa OFW eh, nasa ibang bansa sila? Yes, for OFW din, mabuti na mention mo, Ms. Ruth, kasi we have given them before additional 30 days for filing the sickness benefit. But since online na ho ang filing lahat, hindi na ho yan applicable, we will apply yung 5 days na filing na ho ng ating sickness benefit online lahat. So pare-pareho na ho yung deadlines. Wala na hong pagkakaiba yung pagpa-file na ho ng OFW since online na nga ho lahat ng pagpa-file nito. Huli na lang po yung contact numbers just in case may mga katanungan pa po. Yes, for hotline po namin, that's 02-81455. And for our, meron na po kaming bagong email ngayon, that's usaptayo@sss.gov.ph. So doon na ho yung pag-email sa amin, iisa na lang ho na email para ho mas madaling tandaan na ho na ating mga miyembro. That's usaptayo@sss.gov.ph. Maraming pong salamat kay SSS spokesperson Marisa Mapalo.